Ophelia's POV. What's the meaning of this, Ophelia? Galit na tanong sa akin ni Daddy. I'm sorry sir, ako po may kasalanan. Biglang sabi ni Alex. No Dad, lasing po ako. Kami. Nahiyang sagot ko kay Daddy. Magbihis na kayo, hihintayin ko kayo sa ibaba. Seryosong sabi ni Daddy bago lumabas sa silid ko. Tahimik lang na sumunod ang mga kapatid ko palabas. Si Mommy naman ay ngumiti sa akin pero alam ko nang hindi yun ngiting masaya. Lumabas na silang lahat at kami na lang ni Alex ang naiwan dito sa silid ko. Ramdam ko pa rin ang sakit na nasa pagitan ng hita ko. I'm really sore down there. Hindi ko rin matandaan ang mga nangyari sa aming dalawa. Kapwa kami tahimik at walang may nais na magsalita. Hanggang sa tumikim ako. Alex, kahit anong mangyari ay huwag kang pumayag sa nais ni Daddy. Sabi ko kay Alex pero hindi siya sumagot. Nang lingunin ko siya ay isang mapusok na halikang sinalubong niya sa akin. This is my first time na mahalikan ng ganito. Maybe hindi talaga first time dahil nagawa na namin kagabi. Pero itong unang beses na nasa matinong pag-iisip ako. Sa loob ng 2 taon namin ni Almaro noon ay hanggang pisngi lang ang halik niya. Oh, I can't stop myself. May lumalabas na halinghing sa pagitan ng halikan namin. Hindi ko alam pero kakaibang epekto sa akin. Alam ko na masakit pa pero I want him. I want to feel him inside me. Ang hindi ko naalala kagabi nais kong maranasan ngayon. My body wants to release this heat. I want you, he murmured to my ears. Pero baka hinihintay na nila tayo. Sagot ko sa kanya dahil bigla ko natauhan. I really want him also but we need to fix ourselves dahil hinihintay na kami ng parents ko. Yeah, you're right. Sabi niya rin at mabilis na tumayo. Kaagad ako yumuko dahil ayoko makita ang katawan niya. Medyo nahihiya ako. Narinig ko na pumasok siya sa banyo ko. Iniisip ko ngayon kung anong gagawin ngayon ni Daddy. Tinatanong ko sa sarili ko kung may pagsisisi ba akong nararamdaman. Pero wala naman akong nakakapa na pagsisisi sa nangyari sa amin ni Alex. Habang nag-iisip ay nagulat na lang ako nang bigla akong binuhat ni Alex. What are you doing? Kinakabahan tanong ko sa kanya. Alam ko na hindi mo pa kaya maglakad kaya binubuhat kita. Nakangiting sagot niya sa akin. Kaya ko naman. You don't have to do this. Mahinang sabi ko sa kanya. Hayaan mo na lang akong gawin to. Aniya sa akin. Nanibago ako sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan na may ganito siyang side. Ang bunga kala ko kasi isa siyang lalaki na walang pakialam pero nagkamali ako. Nang makapasok na kami sa loob ng banyo ay binaba niya ako sa bathtub ko. Napapikit ako dahil biglang guminhawa ang pakiramdam ko sa warm water. It's so relaxing na parang gusto ko nalang magbaba dito buong araw. Nagpaalam sa akin si Alex na bababa na siya kaya pumayag naman ako. After 30 minutes ay umahon na ako. Habang nagbibihis ako ay biglang pumasok ulit si Alex. Lumapit siya sa akin. Baka ipakasal ka sa akin ni Daddy. Tumanggi ka o ibut no na isa itong pagkakamali. Ayokong itali ka nila sa akin dahil dito. Saad ko sa kanya. Hinapit niya ako papunta sa kanya at kinulong niya ako sa bisig niya. Naaamoy kong panlalaki niyang pabangon na kay sarap sa ilong. Niyakap ko rin siya ng mahigpit. Simula nang makilala ko si Alex ay pakiramdam ko'y safe ako palagi. Hindi na kami nagtagal dahil alam kong naiinip ng pamilya ko. Habang pababa kami ay inalalayan ako ni Alex. Habang masamang tingin naman ang pinupukol ng mga kapatid kong lalaki. At nang makababa na kami nagulat ako sa ginawa ni Lyndon. Tangina ka? Pinagsamantalahan mo ate ko! Sigaw niya kay Alex na may kasamang suntok. Lyndon! Hindi ko maiwasang magtaas ng boses sa kanya. Bakit ate? Kinakampihan mo ba siya? Galit na tanong niya sa akin. Bakit mo siya sinuntok? Wala namang ginagawang masama sa'yo yung tao. Ayoko sa ginawa niya dahil hindi naman niya kailangang manapak ng tao. Kung kaya namang madaan sa maayos na usapan, pero nakalimutan ko rin na he is Lyndon Fierro, ang bad boy kong kapatid na mahilig sa trouble. Walang ginagawa? Naririnig mo bang sarili mo? Tanong pa ulit sa akin ni Lyndon. Hindi mo naman kailangan suntok, I said, enough! Dumadagong-dong ang malakas na boses ni Daddy, kaya tumahimik kaming lahat. Daddy is the king of this house at alam ko naman na nagkamali ako. Umupo ako katabi si Mommy and then nasa kaliwa ko si Alex. Nag-alala ko sa kanya dahil alam ko na malakas ang suntok ni Lyndon. Pasimple kong sinulyapan ang pisngi niya. What's your plan now, Sandoval?
Kalmadong tanong ni Daddy kay Alex. Papakasalan ko po siya, sir. Sagot niya na ikinagulat ko, kaya lumingon ako sa kanya. Seryoso rin ang gwapo niyang mukha. Kaya mo ba siyang buhayin? Tanong pa ni Daddy. Gagawin ko pong lahat para mabigyan po siya ng maayos na buhay. Sagot pa niya kay Daddy. Dad, hindi naman po niya ito kailangan gawin. Isang pagkakamali lang pong nangyari sa amin at ako po may kasalanan. Ako po nagpumilit sa kanyang gawin namin yon. Naririnig mo bang sarili mo ngayon, Ophelia? At anong pinilit mo siya? Galit na tanong sa akin ni Daddy. Opo't hindi niyo po pwedeng gawin ito. Hindi po namin mahal ang isa't isa. Pagkakamali lang po ang lahat at uso naman po ngayon ang one night stand. Sagot ko naman sa Daddy ko. Pagkakamali niyong dalawa, kaya panindigan yung consequences ng ginawa niyo. At hindi mo pwedeng idahilan sa akin ang one night stand. Ramdam kong inis at galit sa boses ni Daddy ko. Pero hindi pwedeng gagawin niya na lang ito. Ayokong ilagay si Alex sa sitwasyon na ganito at isipin niya na napikot siya. Pero hindi naman po kasal ang solusyon. Handa po kong pakasalan siya. Hindi ko na natapos ang nais kong sabihin dahil bigla na lang nagsalita si Alex. Alex! Tawag ko sa kanya pero ngumiti lang siya sa akin. Hayaan mong panagutan kong ginawa ko sa'yo. Nakangiting saad niya sa akin. Magpapakasal kayo sa lalong madaling panahon, sabi ni Daddy bago ito tumayo para umalis. Huwag mong sasaktan at lolokohin ng ate ko dahil ako makakalaban mo. Hindi lang suntok ang mararanasan mo sa akin. Maangas na sabi ni Lindon bago rin umalis. Alagaan mong ate ko. Yun lang ang sinabi ni Liam bago rin siya umalis. No comment, sabi naman ni Lord. Mag-breakfast na kayo mga anak. Nakangiti sabi sa amin ni Mommy. Hindi ka ba galit sa akin, Mom? Tanong ko sa kanya. Bakit naman ako magagalit? Ramdam ko na mabuting tao si Alejandro. Sige na, kailangan ko nang pumunta sa grocery. Paalam sa akin ni Mommy. Kapwa kami tahimik ni Alex. Pumunta kami sa hapag at kumain na. Kapwa kami tahimik at nagpapakiramdaman. Pagkatapos namin kumain ay umakyat na ako sa silid ko habang si Alex ay iniwan ko lang sa ibaba. Dahil sa nangyari ay mabilis na dinaos ang kasal namin ni Alex dito sa bahay. Ang parents ko lang at ang mga kapatid ko nandito. Mas pinili namin itago ang pagpapakasal ko dahil na rin sa nangyari noong nakaraan. Ayaw ko na isipin nila na pagkatapos kong hindi magpakasal kay Almaro ay nagpakasal ako kaagad sa driver namin. Ayaw ko na ako pang baliktarin nila. Mabilis naman ang mga pangyayari, sisikapin ko na mag-work itong relasyon namin. I now pronounce you husband and wife. Pagkasabi ni Father ay kaagad akong hinalikan ni Alex sa labi at hinalikan ko rin siya. Buen venue and Ferrer. Welcome to hell. Bulong sa akin ni Alex. Hindi ko maintindihan dahil ibang lingwahe ang ginamit niya. Humiti na lang ako sa kanya at ganoon na rin siya sa akin. Ang bilis ng mga pangyayari dahil sa isang iglap lang ay may asawa na ako. Hindi ko alam kung tama bang desisyon ko pero wala na akong magagawa pa. Nandito kami ngayon ni Alex sa loob ng silid ko dahil inaayos ko mga gamit ko. Are you sure na kaya mong tumira sa bahay ko? Tanong sa akin ng asawa ko. Oo naman, hindi naman ako maarte. Nakangiting sagot ko sa kanya. Okay, tipid na sagot niya sa akin bago lumabas sa silid ko. Tahimik lang siya at cold kaya nasanay na ako. Bumaba siguro siya para makipag-inuman sa mga kapatid ko. Hindi rin naman bonggang kasal namin kanina. Isang simpleng kasal lang. Ako naman itinuloy ang ginagawa ko. Hanggang sa matapos na ako ay tumayo na ako sa kama ko para sana pumasok sa banyo. Pero biglang dumating si Mommy. Sigurado ka bang sasama ka sa kanya? Tanong sa akin ni Mommy. Opo, Mommy. Gusto kong subukan dahil malay mo maging maayos naman kami. Mabait naman si Alex kahit na madalas siyang tahimik. Alam ko na hindi niya ako pababayaan. Siyang nag-alaga sa akin nung nasa isla kami. Nakangiti pang sagot ko kay Mommy. Kapag may problema, huwag kang magdadalawang isip na tumawag. Hindi ko kaya kapag may mangyari na naman sa'yo. Sabi niya sa akin. I'm okay, Mommy. Huwag po kayo mag-alala masyado dahil kaya ko po. Nakangiting sagot ko sa Mommy ko. Alam ko na nag-aalala siya sa akin. Palagi naman. Siguro nature niya na talaga ng mga nanay na mag-alala sa kanilang mga anak. I hug my mom. Gusto kong iparating sa kanya na okay lang ang lahat. Na kaya kong mabuhay ng simple at masaya dahil yun naman ang pangarap ko.
Lumabas si mommy sa room ko at ako naman ay pumasok na sa banyo para maligo. Bukas kami lilipat sa bahay ni Alex. Nagbabad ako ng 1 oras sa bathtub ko bago ako lumabas. Nakaka-relax kasi ang tubig kaya nakaidip din ako. Paglabas ko sa banyo ay si Alex kaagad ang bumungad sa akin. He's sitting in my bed. Nang mapansin niya ako ay tumingin siya sa akin. I am only wearing my bathrobe. Tumayo naman siya at lumapit sa akin. Dito ka ba matutulog? Kasawal na tanong ko sa kanya. Kami ang bagong kasal na hindi nagkaroon ng romantic night. Hindi katulad sa mga napapanood ko sa TV na may pa-rose petals at scented candles. Wala kaming ganun and it's okay. It's not a big deal dahil matutulog lang din naman kami. Hindi siya sumagot at sa halip ay kinabi niya ako at tinalikan sa labi. Kaagad din akong tumugon sa halik niya at pinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya. May pananabik sa paraan ng halik niya sa akin. Naisip ko na bakit pa ba ako magpapakipot. Asawa ko naman siya at natural na gawin namin to. And besides, this is not our first time. Simula noong may nangyari sa amin ay hindi na yun ulit na ulit. Kaya siguro parehong hinahanap ng katawan namin ang init. I want you now. Bulong niya sa tenga ko. Me too. Sagot ko rin sa kanya. Binuhat niya ako pupunta sa kama ko at dahan-dahan niya akong iniga habang hindi napuputol ang halikan namin. Tumigil siya sa paghalik sa akin at hinubad niya ang damit niya. Namangha ako sa ganda ng katawan niya. Para siyang modelo. Napakagitlabi pa ako habang pinagmamasdan ng magandang hubog ng katawan niya. At nanlaki ang mga mata ko nang hubarin niya ang lahat ng saplot niya sa katawan. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Nakakagulat ang size na nakikita ko. It's really huge, kaya napapaisip ako kung paano ba ito kumasya sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit ako nahihirapang maglakad pagagising ko. Ang laki naman yan, yan ba talagang pumasok sa akin? Hindi ko mapigilang hindi itanong sa kanya. Yeah, ito talaga yun. Nakangising sagot niya sa akin. He claimed my lips again hanggang sa bumaba siya at kinain ako. Gusto ko sumigaw pero hindi ko magawa dahil naaalala ko na hindi pala soundproof ang room ko. And nakakahiya kapag may makarinig sa amin. Moan my name. Utos niya sa akin. Gusto ko pero baka marinig nila tayo. You're so good. Mahinang sagot ko sa kanya dahil masyado niyang ginagalingan ang ginagawa niya at gustong gusto ko kapag tinatawag niya akong Iya. We don't have endearment dahil wala pa naman kami sa stage na gusto namin o may nararamdaman kami para sa isa't isa. Kaya mas okay na pangalan na lang ang itawag niya sa akin at ganun din ako sa kanya. Ilang sandali pa'y naramdaman ko na lalabasan na ako. I try my best to stop him pero hindi siya umalis at patuloy pa rin sa ginagawa niya. Kinagat kong labi ko ng mariin para hindi ko mawala ang ungol mula sa bibig ko. Nahihiya ako lalo na't nakabukas talaga ang ilaw. I think mas gusto niyang lights on. Hindi pa ako nakaka-recover pero ito na naman siya at nagsisimula ng pumesto sa bukana ko. Napapikit ako dahil may naramdaman akong kaunting sakit. He look handsome at sa tingin ko, habang tumatagal ko siyang tinititigan, ay lalo siya nagiging gwapo sa paningin ko. Hindi muna siya gumalaw at nang makapag-adjust na ako ay doon pa lang siya gumalaw. Ganito palang pakiramdam tuwing inaangkin. Nagtatali kami pero ang pakiramdam ko we make love. Wala man ako sa katinuan noong unang beses namin itong ginawa pero ngayon ay gagawin kong lahat para maibalik sa kanyang pleasure. Sinasalubong kong bawat galaw niya. Kahit na malakas ang aircon ay pareho kaming pinagpapawisan. Ang buong akala ko'y sa loob niya ilalabas pero sa tiyan ko niya inilabas ang katas niya. Na-disappoint ako pero mas okay na rin siguro dahil pareho kaming hindi pa reading magkaanak. Umalis na siya sa ibabaw ko at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Pero lumabas din siya kaagad para linisan ako. Habang pinupunasan niyang katas na kumalat sa tiyan ko'y nakaramdam ako ng antok. Pumikit naman ako dahil bumibigat ng talukap ng mga mata ko. Nagising ako kinabukasan na mukha ng asawa kong una ko nasilayan. Umusod ako at niyakap ko siya ng mahigpit. Ramdam kong init ng katawan niya. Mahimbing ang tulog niya kaya malaya ko siyang pinagmamasdan. Hinawakan ko rin ang mukha niya. Ang makapal niyang kilay, ang matangos niyang ilong at ang labi niya na kay sarap humalik. Nakinis rin ang mukha niya. Hindi ko akalain na galing siya sa isang mahirap na pamilya dahil para siyang isang mayaman. Malayong malayo siya kung ikukumpara kay Almaro. Siguro nadadala na lang ng mga mamahaling kasuotan na may kasamang pagkukunwari ang lahat kay Almaro. Ang buong akala ko noon ay wala na masihigit pa kay Almaro. But I'm wrong.
Dahil may mas better pa sa kanya, hindi ko man alam kung anong magiging future kung kasama ka. Pero susubukan ko maging mabuting asawa sa'yo. Mahinang sabi ko sa kanya. Sa tingin ko'y dito na talaga magsisimulang kwento ng buhay ko at sisikapin ko na maging masaya para hindi ko nabalikan ang pangit na nangyari sa akin sa nakaraan. Habang pinagmamasdan kong gwapo mukha ni Alex ay bigla na lang dumilat ang mga mata niya. Kaya mabilis naman akong pumikit para magpanggap na tulog pa ako. Nakiramdam lang ako pero wala naman kaya nang idilat ko mga mata ko'y nagtama kaagad ang mga mata namin ni Alex. Bumilis ang tibok ng puso ko. Habang nakatingin ako sa kanya siya'y napakaseryoso lang ng ekspresyon niya. Kaya ngumiti ako sa kanya at binati ko siya ng good morning. At natuwa naman ako dahil ngumiti rin siya sa akin. Hinalikan niya ako sa labi bago siya bumangon. Nakatingin lang ako sa kanya bago siya pumasok sa loob ng banyo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko dahil aaminin kong kinikilig ako. Kahit noon ay cool talaga siyang tao kaya wala namang problema sa akin. At alam ko na magiging malambing din siya balang araw. Hindi man ngayon, pero soon. Paglabas niya ay bagong ligo na siya at talagang ang hot niya. Umiwas ako ng tingin dahil alam kong nahuli niya ako nakatingin sa kanya. Kaya bumaba na ako sa kama ko at hubot-hubad at pumasok na ako sa banyo para na rin maligo. Paglabas ko'y nakabihis na siya at talagang bumagi sa kanya ang simpleng forma niya. Mauna na ako sa baba, saad niya sa akin. Okay, sige. Sagot ko naman sa kanya. Lumabas na siya dalang maleta ko. Ako naman ay nagbihis na ng damit ko at nag-ayos ng sarili ko. Nagsuklay lang ako ng buhok ko at hahayaan ko na lang na matuyo mamaya. Nang makababa na ako ay kompleto ng lahat sa hapagkainan. Napakaseryoso lang ng mga mukha nila habang si Mami nakangiti sa akin. Alam nyo, ang seryoso nyo. Ngumiti naman kayo, hindi ba Mami? Saad ko sa kanila. Hayaan mo na lang sila anak. Malungkot lang sila dahil lilipat ka na talaga ng bahay. Tumawa na lang ako dahil tama ang hinala ko. Minsan naisip ko na hindi pa talaga pala sila sanay sa akin. Palagi naman akong ganito lalo nang umalis ako nung nag-aaral pa ako. Sigurong kaibahan lang ngayon ay dahil nag-asawa na ako. Pagkatapos namin kumain, ay nauna na sa labas si Alex at ako naman ay nagpaalam na sa pamilya ko. Guys, huwag naman kayong malungkot. Hindi naman malayong bahay namin dito. Natatawa na sabi ko sa mga kapatid ko. Nakakatuwa kasi mga itsura nila. Halos lahat sila'y nakasimangot, lalo na si Lyndon. Kapag may ginawa sa yung lalaking yan, sabihan mo ko kaagad dahil malalagot siya sa akin. Maangas na sabi sa akin ni Lyndon. Opo bunso, ang sweet talaga ng baby ni ate. Pabirong sabi ko sa kanya at sinundot-sundot kong tagiliran niya pero nairita lang siya sa akin. Kahit ganito siya'y talagang natutuwa ako kapag inaasar ko siya. Dahil kahit siyang bunso't napakapasaway sa lahat ay talagang pinagtatanggol ka niya sa kahit na sino. Basta ako, tawag ka lang kagad at sasagutin ko rin kagad ate. Pabirong sabi naman sa akin ni Lord. Opo, need ko ba talagang tandaan ang phone number mo? And please lang, magkaroon ka naman ng isang number lang. Palagi ka na lang kasi nagpapalit. Pabirong sagot ko kay Lord. Dahil ubod talaga ng pagkababaero, ngumiti lang ito sa akin. Tumingin naman ako kay Liam pero hindi ito nagsalita. Sadyang ganito talaga siya pero kapag kailangan ko siya talagang maasahan ko. Tahimik lang siya, talagang keeper siya. Kahit anong sekretong sabihin mo ay talagang maasahan mo siya. Niyakap kong kapatid ko. Ang tangkad nila't parang ako pang bunso nilang kapatid. Ayokong umiyak dahil talagang hindi naman ako pupunta sa malayo. Mahal na mahal ko sila dahil alam ko na ganun din sila sa akin. Isang team kami palagi. Ganun kami pinalaki nila mommy at daddy. Dahil ayaw nilang matulad kami sa pamilya ni daddy na hindi buo. Hindi man perpekto ang pamilya namin pero perpekto kami sa pagmamahal. Bumitaw na ako sa kanila dahil alam kong hinihintay na ako ng asawa ko. Lumapit ako sa parents ko at niyakap ko sila. Hinalikan ako ni daddy sa noo. Marami siyang paalala sa akin. Hinatid niya ako sa labas at inalalayan akong pumasok sa loob ng kotse. Ginamit namin ng kotse ko at habang nasa biyahe kami ay tahimik lang talaga si Alex. Kahit ako'y tahimik lang din pero parang hindi ko kaya. Love, ganyan ka ba talaga katahimik? Tanong ko sa kanya with matching endearment pa. Sinadya ko rin palambingin ang boses ko. Love? Kunot tong tanong niya sa akin habang nasa daan pa rin ang atensyon niya. Oo, gusto ko na love ang itawag ko sa iyo Mag-asawa naman tayo kaya okay lang naman yun, hindi ba? Pero kung hindi ka komportable, okay lang.
It's okay, wala namang problema sa akin. Putol niya sa sasabihin ko kaya napangiti ako. Ang buong akala ko hindi siya papayag dahil nga sa para itong walang emosyon. Thank you, love. Alam ko na nakakailang pero pwede naman nating subukang maging tunay na mag-asawa, hindi ba? Tanong ko sa kanya. You're right, asawa na kita. Kaya magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Sabi niya sa akin. Thank you, love. Masayang sabi ko sa kanya. Ngumiti naman ito sa akin. Gusto ko talaga na maging maayos ang pagsasama namin dahil ayaw ko matulad ng nangyari sa parents ko noon. Kaya gusto ko talagang magbigay ng effort kahit pa cold ang treatment niya sa akin. Tuwing tinatanong ko siya ay sumasagot naman siya sa akin. Isang tanong, isang sagot din. Matipid lang talagang mga words niya. Next time ibibiruin ko na siyang si Boy Tipid. Nang makarating kami sa bahay niya, doon ko nalaman na mag-isa lang siyang nakatira dito. Maliit lang ito pero malinis naman at komportable naman dahil hindi ganun kainit. Minimalist at manly ang mga gamit niya. Lihim ako napangiti dahil mukha siyang mitikuloso. Sorry kung ito lang ang kaya ko. Maliit lang ang bahay ko't nasa quarters area pa. Sabi niya sa akin. Okay lang po. Ang mahalaga kasama kita dito. Hindi naman mahalaga sa akin kung malaki o maliit ang bahay. Basta may masisilungan ay okay na sa akin. Kaya wag mong isiping maarte ako kasi hindi naman. Sagot ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at pumasok sa isang silid kaya sumunod ako sa kanya. Maganda rin ang kwarto niya. May aircon at malambot din ang kama. Naisip ko na malaki sigurong sahod niya kay Liam. Inayos ko mga gamit ko sa cabinet niya habang siya'y nasa labas at nagluluto ng lunch namin. Pagkatapos kong mag-ayos ay nagbihis lang ako ng pangbahay na damit. Nagsuot ako ng cotton short at sando. Tinali ko rin ang buhok ko ng messy bun. Pagkalabas ko sa silid namin ay naamoy ko mabangong ulam na niluluto niya. Kaya napangiti ako. Lahat yata'y kaya niyang gawin. Napapaisip tuloy ako kung meron ba siyang hindi kayang gawin. May mini fridge siya dito. Binuksan ko at kumuha ako ng tubig dahil nauuhaw ako. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at pasimple kong sinilip ang niluluto niya. Nagluluto pala siya ng sinigang na hipon. Ophel, pwede ka bang bumili ng sampalok mix? Tanong niya sa akin habang ang atensyon niya ay nasa niluluto niya. Yun ba yung nakasashay? Tanong ko sa kanya. Oo, mabilis na sagot niya sa akin. Okay love, sabi ko sa kanya at lumabas ako. Alam ko yun dahil ginagamit din naman sa bahay kapag walang nabiling pure na sampalok si mommy. Paglabas ko sa pintuan niya ay medyo masakit na sa balat ang sikat ng araw. Pero okay lang dahil sanay naman ako. Naglakad ako papunta sa may tindahan na dadaanan namin kanina. Kailangan ko pang baybayin ang eskinita para makalabas ako sa may bandang kalsada. Pero bago pa man ako makarating sa tindahan ay may madadaanan ako mga nag-iinuman. Hindi ako tumingin sa kanila at nakayuko lang ako naglalakad. Wow pare, ang sexy at ang ganda, biglang sabi ng isang lasing na lalaki. Oo nga, bagong salta dito, sabi pa ng isa sa kanila. Hindi ko pinansin at nilampasan ko sila. Pero nagulat na lang ako dahil may biglang humawak sa kamay ko kaya bigla akong tumigil sa paglalakad. Miss, ano pangalan mo? Ang ganda mo kasi. Tanong sa akin ng isang lalaki. Kuya, bitawan niyo po ako. Saad ko sa kanya. Ang lambot naman ng balat mo, miss. Umiinom ka ba? Gusto mo bang tumagay? Pare, bigyan mo nga to si Miss Pretty. Tanong niya sa akin sabay utos sa kasama niya. Kuya, pasensya na po kayo dahil hindi po ako umiinom at pakibitawan na lang po kamay ko. Bibili lang po ako sa tindahan. Hinihintay na po kasi ako ng asawa ko. Sabi ko sa kanya dahil alam ko na naghihintay na sa akin si Alex. Hayaan mo ang asawa mo. Isang tagay lang naman eh. Aniya pa sa akin. Ayoko po, please po. Bitawan niyo na lang po ako. Sabi ko sa kanya habang hinihilang kamay ko na hawak niya. Nasasaktan na rin ako dahil humihigpit ng hawak niya sa akin. Kung tutuusin ay kaya ko naman siyang patumbahin pero hanggat maaari ayaw ko ng away dahil bagong salta lang ako dito at hindi ko kilalang mga tao dito. Sige na, isa lang. Nagulat ako dahil biglang bumulagta ang lalaking namimilit sa akin at nang tumingin ako doon sa taong sumuntok sa lalaki ay bumungad sa akin ang galit na mukha ni Alex. Huwag na huwag niyong hahawakan o papakialaman ng asawa ko. Galit na sigaw niya sa mga to. Sorry boss Alex, hindi namin alam na siyang asawa mo. Hingi ng paumanin mga ito. Ang alak ilagay niyo sa tiyan at huwag sa ulo. Tandaan niyo na asawa ko to dahil kapag may isa sa inyong gumalaw sa kanya, may kalalagyan kayo. Pagbabanta ni Alex sa kanila. Nakakatakot siya habang nagsasalita. Para siyang papatay ng tao.
Pero baka ganito lang talaga siyang magalit. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil dumating siya at pinagtanggol niya ako. Are you okay? Malumani na tanong niya sa akin sabay tingin sa kamay ko. Oo, okay lang naman ako, sagot ko sa kanya. Hinawakan niyang isa kong kamay at kita ko kung paano dumilim ang aura niya. Pero ngumiti lang ako sa kanya at sinabing okay lang ako. Mabuti na lang at nakinig naman siya sa akin. Pumunta na kami sa tindahan para bumili ng mga kailangan namin. Nang makauwi kami ay pinagpatuloy niyang niluluto niya. Habang ako, tahimik lang na nakaupo sa sofa niya. Ngayon ako lalong humanga sa kanya, masasabi ko talagang mabuting tao siya. Sabay kaming kumain na tinutulungan ko siyang maghugas ng mga plato. Pero nagulat ako dahil niyakap niya ako bigla. Love, sana hayaan mo na lang akong gumawa ng mga gawaing bahay. Saad ko sa kanya. Kaya ko naman at hindi kita dinala dito para mahirapan ka. Sagot niya sa akin habang ramdam kong mainit ng hiningang tumatama sa leeg ko. Madali lang naman to. Hindi naman mahirap, kayang-kaya ko. Kaya huwag ka na mag-alala at huwag mo na akong pigilan pa. Gusto kong matuto't gampanan ng pagiging asawa ko sa'yo. Sabi ko sa kanya. Okay, but I don't like the idea na ikaw ang kikilos dito sa bahay. Sabi pa niya sa akin. Love, huwag mo naman akong i-baby kasi hindi na ako bata. Natatawang sabi ko sa kanya. Ayaw ko lang na may sasabihin sa akin ng pamilya mo. Aniya sa akin. Don't worry, dahil matutuwa sila kapag alam nilang masaya ako sa buhay ko. I'm happy kahit na unang araw pa lang natin bilang mag-asawa. Sana hindi ka magbago sa akin dahil susubukan ko mahalin ka, Alex. Nakangiting sabi ko sa kanya. Me too, susubukan ko ring mahalin ka. Sabi niya sa akin. Lumapit ako sa kanya, tinalikan ko siya sa labi na kaagad naman niyang tinugon. Binuhat niya ako at ninala niya ako sa loob ng silid namin. At dito namin pinagsaluhan ang isang mainit na tagpo. Nawalan ako bigla ng pakialam kung nasan kami dahil napapasigaw na lang ako bigla sa ginagawa namin. Nakatulog ako at nang magising ako hinanap ko kaagad ang asawa ko. Pero paglabas ko sa silid namin ay may kausap itong babae. Kaya lumapit ako para alamin kung sino ito. Sino nga kayang babaeng kausap ni Alex? Anong buhay kayang naghihintay kay Ophelia kasama ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.